So, kung sa mga kanaysi, welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw naintriga ako dito sa video na to. Actually, sobrang konti lang ng views niya. But yeah, panoorin natin to. Total, maraming beses naman na tayong nakapanood sa channel na to. Kaya Opinion Mo TV. So, tingnan natin kung ma-lift up ba natin yung views niya or madagdagan ba natin. So, panoorin nyo rin yung mga videos niya para original view in the description box below. So, meron itong pamagap na pinakamayamang tao sa Pilipinas makukulong na. Grabe, sila pala talaga ang totoong buhaya. So, buhaya yung buhaya yung nasa text sa dulo, mga emoji ng buhaya. So, wala tayong sinabi dyan. Panonoorin lang din natin to and then bibigyan natin ng reaction. So, for sure, kilala nyo naman na yung mga taong yan. And yeah, wala lang. Gusto ko lang makita yung insights dito ni Opinion Mo TV. So, bago natin simulan Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. So, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanaysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Like, comment, share, subscribe. Start. Mayamang pamilya nga mga idol sa Pilipinas. Start zero. Pinakamayamang pamilya nga mga idol sa Pilipinas. Iimbestigahan na patungkol nga mga idol sa mga anomalya at korupsyon na ginagawa di umano ng pamilyang ito. Ayon nga mga idol sa ulat at sa balita, sumailalim ngayon sa investigasyon sina Senador Mark Villar, dating kalihim ng Department of Public Works and Highway DPWH, kaugnay ng umano'y conflict of interest matapos may ugnay sa 18.5 bilyong halaga ng proyekto na naawa. Grabe, 18.5 billion. Well, hindi naman sa pangano pero yun nga, yung taong bayan kasi, especially tayo, sobrang tagal na kasi ng mga politician na yan dito sa bansa natin, like sa politika talaga. 'Di ba? Tapos yun nga, mga businessman din kasi. 'Di ba? So parang yun nga yung nasa isip ng mga kababayan natin is para saan ba yung pag-upo nila? 'Di ba? Like para sa kanila imposibleng wala daw some kind na idudulot yun sa mga business nila. Alam niyo yung parang interest ganon. 'Di ba? Kasi grabe, sobrang dami din talaga Ang di ko lang din talaga maintindihan, bakit binoboto talaga to ng mga tao eh? 'Di ba? Ano yan, dahil sikat? Or sobrang kasi nila sobrang mapira kasi talaga nila, like to the point na kaya nilang lagyan ng mga posters, mga tarpaulin, mga mukha nila yung buong Pilipinas. 'Di ba? Like konting investment lang naman 'yan kung tutuusin. 'Di ba? Yun ngang mga walang makinarya nagagawa nga yan eh. Magpo-post ng mga pictures ng election. Ito pa kaya na sobrang yaman, like bilyonaryo talaga. Isa din yan yung mga kababayan kasi natin, nagbe-base sila sa boto based on popularity or sa kung sino yung tumatatak sa isipan nila. And then yun nga, siguro yung ibang tao, never pa silang nagising na hindi porket sikat ka or nakikita ka sa TV is ikaw na yung dapat na iboto. Diba? I don't know. Sa kanilang pamilya habang sila ay nakaupo sa pwesto. At matatandaan nga natin nga mga idol na ang pamilyang ito ay malapit na malapit sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na nga mga idol kay dating Pangulong Duterte. Ayon naman mga idol kay Justice Secretary Crispin Remulla, nagsimula ang investigasyon matapos lumabas ang mga ulat na nagdudugtong kay Villar at sa kanyang mga kamag-anak sa iba't ibang kontratang pang-infrastruktura sa buong bansa, kabilang na ang mga hawak ng isang pinsan sa Las Piñas. Sinabi pa ni Remulla nga mga idol na maaaring saklaw din ng investigasyon ang ibang miyembro ng pamilyang Villar, kaya ng kanyang inang si dating Senadora Cynthia Villar at kapatid na si Senadora Camille Villar, dahil sa kanilang mga yan na, iniimbestigahan na. Tapos yung sa yung sa Prime Water din. 'Di ba? Grabe din yun, sobrang kahit si si Satanas doon, hindi inom ng tubig na yun eh. Yung sobrang dumi na tubig. posisyon at interes na may kaugnayan sa negosyo. At ayon pa nga mga idol sa ulat, masa mahigit 100 kaso nga mga idol ang tinitingnan, kabilang dito ang mga proyekto tulad ng school buildings, kalsada, asphalt, overlay at marami pang iba na nagkakahalaga nga mga idol ng 18.5 bilyong peso. At ayon pa nga mga idol kay Remulla, bagamat kasalukuyan pang biniberipika ang mga detalye, malinaw na ang isyo ay pasok sa conflict of interest rule na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng tuwiran o dituwirang pakinabang sa mga kontrata ng pamahalaan. Totoo naman talaga mga tama idol. Din, parang
Saan nga ulit na assign si si Cynthia Villar. Si yung anak, sinong pangalan ng anak niya? Camille. 'Di ba? Na parang I think public work, something like that, or work, something like that. Kalimutan ko. Correct me if I'm wrong na lang. Pero yun nga, parang connected din siya sa parang negosyo, 'di ba? Nila. 'Di ba parang ang pangit ng ganun par? Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi, siya yung dapat na ilagay dyan kasi yan na yung nila nature Nandyan na sila So parang sila yung may alam na dyan. Sige, sabihin na natin na good thing nga yun. Pero syempre, pwede din kasi pwede din siyang maabuso. 'Di ba? In that way, pwede siyang maabuso. Sipin nyo na lang. Pero hindi ko sinasabi na inaabuso nila kasi sobrang hirap naman na magbintang Pero pwede. 'Di ba? Kaya dapat sana kung ano yung nature of business nila, hindi ipahawak sa kanila yung kung saan sila tawag diyan, pwedeng mag-benefit. 'Di ba? Kasi doon doon lumalala yung or parang doon isinisilang yung mga kalokohan. Again, hindi natin sinasabi na merong kalokohan na doon kasi syempre hintayin na lang natin yung investigation about sa pamilyang yan Malinaw na habang nagtatrabaho dapat ang mga opisyal sa gobyerno o mga matataas na posisyon sa gobyerno ay hindi dapat nakikialam nga mga idol patungkol sa mga negosyo na kung saan ay nakikinabang sila dahil dapat sila ay nagsiservisyo sa taong bayan at hindi dapat pinapayaman ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga pamilya. Dapat ang serbisyo sa taong bayan ay totoo at hindi pakitang gilas lamang dahil karamihan nga mga idol ngayon sa politiko ay tumatakbo lamang para manalo upang yumaman at magkaroon ng pera. Subalit pagsapit nga mga idol ng yan naman talaga yung pinaka-sad part. Kaya kung may mga politiko talaga kayo par na willing or grabe kung magwalas ng pera ng eleksyon, like sobrang milyones talaga, kabahan na kayo dyan. Kasi paano nila babawiin yung pera na yan? Pwera na lang sa iba. 'Di ba? Na totoo talaga na paid for by friends of whatsoever. 'Di ba? Yung kickback system din kasi talaga yung malaking problema, yung mga SOP na yan. eleksyon at oras na ng botohan ay nagpapakitang gilas lamang sila at nagsasabi na taong bayan ang kanilang pagsisilbihan at hindi ang kanilang mga sarili. Subalit kapag nakaupo na sa kanilang mga posisyon ay tila nakalimutan na ang kanilang mga pangako. Hindi lamang mga idol ang pamilyang Villar ang mga krokodil na binansagan sa ating bansang Pilipinas. Krokodil. Marami sila at kung sino-sino sila nga mga idol ay atin silang makikilala dahil kanilang ipinagtatanggol ang kanilang mga sarili. At ang kanilang mga kapwa kasama nga mga idol na buaya rin ay kanila ring ipinagtatanggol. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo mga idol kaugnay sa ginagawang investigasyon patungkol nga mga idol sa pamilyang Villar na kung saan ay naakusahan ng korupsyon o maanumalyang gawain? Ano ang Dalawa lang yan. Ngayon tayo ng resulta talaga. Pero syempre sa mga DDS, ang tingin nila dyan, pinopolitika. As usual. Inyong masasabi nga mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi ninyo naman mga idol ang inyong opinion sa ating Grabe itong ganitong setup nila. Parang ito si Cynthia Villar, parang siya yung si Netero. 'Di ba? Or yung hindi pala, yung tatay ni yung lolo ni Kilua, yung Zoldyck na na matanda, 'di ba? comment section. Nakaganyan So, ayun. Yan lang naman. So, according to Opinion Mo TV, ewan ko ba ba't konti lang views nito. Dapat pinanood nyo to par. So, original video link the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Opinion Mo TV. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. About pala yun sa Pamilya Villar. So, yeah. As you can see, parang iimbestigahan daw. So, maganda nga yun par. Maganda nga na imbestigahan yan kasi syempre kung hindi natin yan iimbestigahan ngayon tapos yung uupo next is wala nang paki dyan, wala. Parang mag-aano lang din yan. Baka mag-evolve pa yan lalo kung hahayaan natin, diba? So, sana may makita tayo dyan. And I think, hindi siya I think. Ewan ko, baka may makita dyan. Kayo, comment down below kung do you think may makikita ding anomalya dyan, Pero yun nga, ito kasi yung talaga para.
ito yung pangit talaga kapag yung isang posisyon sa gobyerno is pinahawak mo doon sa tao na pwedeng magkaroon ng interest, di ba? So hindi naman natin sinasabi na yun nga yung yun nga yung gawain ng mga Villars or yun nga yung ginagawa nila. Pero posible kasi, posible ding hindi. Di ba? So para maiwasan yung ganyan is wag na lang. 'Di ba? Wag na lang simulan siguro. Yan din yung yan din yung isa sa pinaka pangit talaga about sa political dynasty Kasi wala lang. Nananalo din kasi talaga sila pare. 'Di ba? Kasi yun nga yung tao naka-base siya sa parang politician tong tatay nito So iboboto ko tong anak. Parang doon sila naka-base sa mga apelyido ba, mga surname. Kahit na wala naman silang makikita na talaga, mga solidong nagawa. Kayo ba, ano ba yung sa tingin nyo? Sobrang I think halos lahat ng sa mga Villar nagsipagtakbo. Pero yun nga, based nga sa mga nakikita natin sa comment ng taong bayan, parang wala silang naramdaman. Diba? Dagdagan pa yung sa mga business nila. Yung sa prime water na pinaimbestigahan ng eleksyon. Iba din yun na parang yun nga, parang nagkakaroon pa sila ng advantage. Diba? Kasi biruin mo, ikaw senador ka or whatsoever, tapos meron kang negosyo na patubig na alam naman natin na supposed to be kung politician ka, yung mga patubig na yan dapat humanap ka ng paraan kung paano mo ma-distribute sa taong bayan yan ng mura or libre. Tapos ngayon, ang hawak, negosyante. Diba? So, pwede siyang, may anuhin doon para lang pumabor sa business niya, diba? So, sobrang gulo ng ganung setup So, sana matuto na tayo, and then, ingat-ingat tayo sa mga ganito Next election, wag tayong magbe-base lang sa, sikat yung nito, so iboto natin. Dapat background check din tayo ano ba tong since of political dynasty itong mga to, ano ba yung nagawa ng mga nauna dito, di ba? Dapat ganun. Yun lang naman. So, kayo ano masasabi dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Opinion Mo TV, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Pilipinoise is out.